Okay, now that we have finished designing yung size and longitudinal bars ng columns natin, no? Um, Saan na yan? Ito, no? Natapos na natin yung size and longitudinal bars. Ang next na lang na kulang natin for the column is yung confinement niya or yung transverse reinforcement. Okay? So, similar lang naman yung idea ng shear design ng columns and beams, no? Kung maalala nyo kung paano tayo nag-design ng column, ng shear design ng beams, this is also applicable dun. No? May konting difference lang sila such as yung VC, di ba? Pag may compression yung member, yung VC mo has different formula, yung may 1 plus NU over 14 AG. And you could also do the same thing dito, no? For the force-based design. Okay? So, same lang yung lalabas, no? Kuha ka ng VU sa column mo, no, sa ETABS, and then change the formula for VC here, and you could calculate the S or the spacing for that particular VU, no? But the thing is, sa columns class, no, masyadong maliit yung VU. No? Kaya yung lalabas sa force-based design mo, sobrang liit na possible na hindi na siya mag-burn. Actually, sa industry, madalas binabypass na rin yung VU ng column kasi ang ginagawa na lang is yung seismic requirements or yung seismic detailing. Gaya nito. Okay? Naalala niyo yung 2H natin, no? Na ginagawa nating D over 4, 6 dB, tsaka 150 kung ano yung smallest, yun yung required spacing doon sa seismic region na 2H. Similar yung sa columns, no? So, i-discuss natin siya saglit dito, no? So, then again, sa force-based, no? Ito yung nakabase ka doon sa design forces VU. No? You can use this formula, okay? Dahil ito, makukuha mo from ETABS, di ba? And ang relationship ng VVN and VU equal yung VVN sa VC plus VS. Okay, si VC may formula to na 0.17, 1 plus NU over 14 AG since column tayo. Okay, square root of FC prime BWD. No? Makukuha mo yan. No? Meron kang VU, meron kang VC, meron kang phi. Masasolve mo yung VS. And from VS, masasolve mo yung S mo. AVFYD over VS. Then check S max. Ito yung force-based requirement, no? Again, ang masosolve mong S dito, no, is much greater doon sa S ng seismic detailing or seismic requirements. Kaya pwede na nating i-bypass itong force-based, no? Hindi na ako kukuha ng VU sa column natin, no? Instead, no, mag-focus tayo doon sa seismic detailing ng ating ng ating columns, no? So yung seismic detailing requirements, no, gaya ng ginawa natin sa beams, no, makikita niyo po 'yun sa section 418 ng NSCP 2015. Okay? So yun yung chapter na titled Earthquake Resistant Structures. So dito mo lahat makikita yung seismic requirements na ginawa natin sa beam. Kung naalala niyo yung 1/2, 1/4, no, dun sa top bar, bottom bar. Sa shear naman, yung D over 4, 6 dB na hindi na di-discuss dito sa force base. No? Kasi yung force base, ibang section yon sa NSCP. Okay? So ayan, no? You can explore that, no? You can open your NSCP 2015 or sa ACI, ang equivalent nito yung chapter 18 nila. Okay? So proceed tayo dito, no? So kinuha ko na lang yung snippet ng transverse reinforcement sa columns. Okay? So the transverse reinforcement required in sections 18.7.5.2 until point 4 shall be provided over a length LO from each joint face on both sides of any section where flexural yielding is likely to occur. Okay? LO is shall be at least the greatest of A through C. No? So it is the greatest dito sa tatlo. Ano yung LO? Ito yung region kung saan mo ipoprovide yung confinement. Okay? When you say confinement, yun class yung region na merong ties, no, or maraming ties. Kasi sa column, no, mayroon tayong tinatawag na confinement zone. Ito, tawagin natin confinement to. Okay? So ito yung length ng column, no? Then yung confinement mo, ilalagay mo siya dito sa length na LO. And yung LO is the greatest dito sa tatlo. Yung una is depth of the column, no? Kung ano mismo yung size ng column mo. So sabihin natin H, no? Kung H yung tawag mo dun sa size ng column, kung square siya. Okay? Then letter B is 1/6 ng clear span ng column. So kung tatawagin natin LN to, yung column, ito yung elevation view, LN over 6 to. Okay, yung formula B. Okay, and then 450 mm.
choose the greatest dito sa tatlo. Yan yung parang 2H mo sa beam, no? So, yan yung LO mo. LO is the maximum dito sa tatlo. Okay, para mabilang mo ilang sets yung yung ties, no? Since tied reinforcement tayo. So, tanong, paano tayo kukuha ng spacing dito? S, no? Ito yung S natin sa sa column. Okay? So, ito yung sinasabi naman ng code, no? Spacing of transverse reinforcement shall not exceed the smallest. So, ito yung S max, kumbaga, no? Ang lalabas dito, class, for sure, mas maliit dito sa force base. Kaya pwedeng bypass na natin yung force base. Yung S ko, ito na kagad, no? S max na ng section 418. Okay? So yung S natin will be the smallest naman, no? Minimum, no? Nung 1/4 ng column dimension, D over 4. Okay? Or sorry, H over 4 pala, kung H yung tawag natin sa size ng column natin. 6 times the diameter ng smallest longitudinal bar. Parehas lang naman longitudinal bar natin sa isang column. So, 6 dB na to. Okay? And then SO. Then, ano si SO? Si SO class may formula siya. No? 100 plus 350 minus HX all over 3. And HX, ito yung definition niya. No? Hinighlight ko na yung from code. HX refers to the distance between longitudinal bars supported by those hoops or cross ties. So, titignan mo dito kung alin yung longitudinal bars na may ties, no? And then calculate mo yung center to center distance nila. Ito yung HX. Okay? So, pag nakuha mo na yung HX, substitute mo dyan, masasolve mo yung SO. And then yung SO daw shall not exceed 150 and need not to be less than 100. So, kumbaga yung SO natin, hindi pwedeng lumagpas ng 150, hindi pwedeng bumaba ng 100. Since hindi ko pa alam class yung number of legs ko at kung saan ko ilalagay, no? Ang ginagawa ko diyan, ina-assume ko na lang muna na 100 ito, itong SO ko, no? Kasi yun yung minimum value niya eh. 'Di ba? Mas conservative i-assume yung mas maliit kasi minimum yung pipiliin mo. So 100. Okay? Assume ko na lang muna 'yan. And then kapag may number of legs ka na, pwede mo namang balitan 'yan. Okay? So ayun, no? Pero worst case scenario, siyempre, yung SO mo is the, ano na eh, 100 yung smallest. So, you can safely assume na 100 na lang to. And dito ka nakukuha ng spacing sa tatlo, no? Piliin mo yung pinakamaliit. May spacing ka na. Okay? And then, ang problema na lang dito, class, no? Kailangan nating i-focus yung number of legs dahil dito critical yung column natin. So, ito naman yung, dito mo naman makukuha yung number of legs, no? So, transverse reinforcements for columns of special moment frames. Take note, SMRF po tayo. So, dalawa yung formula, no? Isang rectilinear hoops or ties, and then isang spiral naman. Okay? So, of course, doon tayo mag-focus sa spiral, itong unang formula. Ito ay for ties, eh, or circular hoops, no? Circular columns. Then may dalawa kang condition. Condition A, no? Tawagin nating formula A to. Okay? Or sige, condition A to, or case A na lang pala, no? Case A, and then case B. Kailan nangyayari yung case A? No? Naka-indicate na dyan. If yung PU mo is less than 0.3 AgFC prime and FC prime is less than 70. Take note sa term na end, ibig sabihin both condition dapat masatisfy mo. Okay? Since FC prime natin 28, automatic masasatisfy na to. Okay, yung case B naman, kapag greater than naman yung 0.3 AG FC prime or FC prime is greater than 70. Take note sa term na gamit niya, no? Or. So, ibig sabihin, either of the two lang yung pwede mong, either of the two, masatisfy mo, case B ka na. And then, kung case A or case B ka, no? Ito yung mga formula. It is the greater nung A or B sa case A, greatest nung A, B, C for case B. Okay? And ano ba itong mga expression na to, sir? Yan yung ASH over SBC. No? ASH over SBC. Okay? Naka-equate yan doon sa formula A, B, and C mo. Ngayon, ang gusto nating makuha dyan, ASH. ASH is the area of confinement, no? Or area of ties. No? Equal yan sa NAT. Diba? Area ng transverse reinforcement or area ng stirrups. Or sabihin na lang natin NAV, no? Or AV lang pala tawag natin, no? Na equal to sa number of legs times area ng ties. Okay? And then S is the spacing. Okay? Spacing na makukuha mo dito. Okay? And then BC is the dimension ng core. Kung naalala niyo yung core natin sa column, di ba? For example, ito yung column natin. Then ito yung ties. Okay? Yung core mo is this dimension. Okay? Ito yung BC ko.
Isasubtract mo lang yung 2 times the concrete cover, no? Since concrete cover is both sides eh. So, bale, BC has a formula na H minus 2cc. Okay? Para makuha mo yung, ano mo, yung iyong BC or core. Okay? And then, you can apply this formula. Masosolve mo yung ASH. No? ASH ang gusto nating masolve. Then, makukuha mo na yung number of legs. Okay? So, makukuha mo na yung spacing, yung number of sets, tsaka number of legs. Okay? So, ayan. No? So, gawan natin ng Excel formula, no? Or Excel spreadsheet. Okay? So, mag-start tayo dito sa ano? Mag-start tayo dito sa length, no? So, ito, madali lang to, no? Very straightforward lang. So, ipa tayo ng Excel, no? So, gawa tayo ng sheet dito. Okay? Ano naman to? Confinement of columns. Okay? So, una muna yung length, no? Length na LO yung tawag dito, no? Length LO. So, madali, bali ang inputs muna natin is size ng column, FC prime, okay? FY nung ties, no? So, FYT to, or pwede rin FYV. Ano pa bang kailangan natin? Length ng column, no? LN, clear span. Okay, clear span ng column mo. And then, dito sa formula. Teka, check natin yung formula. Ano yung mga kailangan natin? Kailangan mo yung ano, yung core. So kailangan mo ng concrete cover, no? Tsaka diameter ng ties. Hindi na pala, no? So concrete cover na lang. CC. Okay, so yan. Madedetermine na natin. Input tayo. Okay, so H, kuha lang tayo ng isang column, no? Kuha tayo ng isang column. Siguro ito na lang muna. Itong 475, itong C2. Okay, para daming bakal, no? 475. Isa lang kunin ko na, then the rest you can apply the same principle. So, ang H ko, 475. FC prime 28. And then, let's set na, ano to, 280 muna, no? 280 yung, or grade 40 yung mga ties natin, tsaka stirrups eh. LN, length ng column, no? So, makikita nyo yan sa ETAB, syempre, sa elevation view, no? Ano ba yung haba ng C2? Pare-parehas lang naman ng length yan. 'Di ba? So ito 'yon, kung gaano ka haba ito. You can right click, no? I think meron yan dito sa geometry, 3 meters. Okay? Then supposedly, isa-subtract mo pa yung ano, dimension ng beam sa top and dimension ng beam sa bottom, yung height nila parehas. Kasi pag nagmo-model ka po sa ETAB, center to center yung namo-model mo. Okay? So, pwede mo yan makita dito sa extrude, no? So, control W nyo and then checkan nyo tong extrude frames and then apply. So, yun, no? Ito yung 3 meters, no? Hindi pala, no? Sa top na pala to. Tsaka dito sa top, no? So, 3, 3 to. So, ang kailangan mo i-subtract yung height ng beam, no? Iba-iba yung height ng beam natin. Diba? Iba-iba yung height ng beam mo. So, assume na lang natin, ano bang nagre-range yung mga height ng beam natin. Okay. Oh, so siguro sabihin na natin 500, no? Para conservative. Siyempre yung smallest height yung pipiliin mo. Okay? So 500 na lang, no? To take into account na mabawas mo 'yon, no? So 3 meters yung na-model natin, no? So 3,000 minus 500. Yan yung LN. Yan yung ganyan kahaba yung column. Okay? Clear daw eh. Okay? Tama ba? Clear span of the column. And then ayan, no? So concrete cover is 40. So, malalaman ko na yung LO. No? LO is simply what? The minimum. No? Pipili ka ng pinakamalit sa tatlong formula. So, depth of the column. So, simply H yun. Kama. Yung pangalawa, 1/6 of the clear span ng column. So, LN over 6. Okay, kama, 450. Okay, open and close the parenthesis. So, LO is 416.67. So, dyan mo ilalagay yung confinement mo. Okay, mabibilang mo na kung ilan. So, ito yung column natin, no? Then, sukat ka ng 416, no? Siguro sabihin mo ng 420 yan. Okay? Then, yan, ilan yung lalagay mo dyan. Dito, minimum na lang or maliit na lang yung lalagay mo. D over 2 na lang usually yun. Okay? So, ganun po. No? Yan yung purpose ng LO. So, dyan critical, no? Parang yan yung 2H. Naalala nyo yung 2H sa beams, no? So, seismic region yung tawag dyan. Okay? So, yan. Madali lang yung LO. No, doon tayo mag-focus sa next, no? Yung spacing, no? So, spacing is given by this, oops, not that, this formula. Okay?
spacing is the smallest of this. Again, for seismic detailing na lang tayo. Hindi na tayo mag-aano for space for columns. For beams, kailangan mo i-check kasi critical yung shear dun eh. So, S ko na to. Masasolve ko na yung S. Spacing is the minimum naman nung tatlo dito. Again, yung SO, hindi ko na muna kakalculate kasi hindi ko masasolve sa HX eh. So, pwedeng yung SO, yung minimum na lang, 100 na. Okay? For conservative approach. So, it is equals to the minimum ng 1/4 ng column dimension. So, H over 4. Okay, comma. 6 times the diameter ng bar, no? Hindi pala tayo nag-input ng diameter ng bar. So, lagay tayo dB na lang dito. Okay, yung pala yung kulang. No? Isip ko may kulang eh. So, 28, no? For C2 at third floor to fourth floor. Okay, 28. So, balik tayo dito. Equal sign mean. H over 4. 6 times dB, comma. 100. Okay? Then equal sign. So, ang S ko ay 100. Okay? So, mabibilang mo na, no? I-round up natin tong LO, no? So, siguro gawin natin 10 mm round up, no? So, itong 416, gusto ko 420. So, ang code mo doon is ceiling. Okay? Open parenthesis, comma, 10. Okay? So, yun. Magpo-420 siya. So, mabibilang mo na. 420 divided by 100 plus 1. Okay? Ganun karami yung sets mo. Okay? So, yun. And then, number of legs na lang yung kulang. No? Number of legs para mabilang na natin ilan. So, ayan. No? So, balikan natin yung formula natin. Ito po yung formula. Okay? So, paste ko na lang para may guide tayo. Okay? So, dalawa ang case na meron. No? Wag na natin tignan tong spiral. No? I-crop ko na, no? Para hindi kayo malito. Ito na lang titignan natin. Okay? So, yun. Tapos, yung ASH class, no? Tatlo yung formula niya. Bale, ASH over SBC. No? Kunyari, formula A. So, 0.3 AG over ACH minus 1 FC prime over FYP. Ibabato mo tong SBC. No? Kasi ASH ang gusto mong makuha eh. So, ASH is 0.3 AG over ACH A minus 1 FC prime over FYP times SBC. Tama? Yan yung formula A. Tatlo formula mo, no? May formula B ka pa, no? Yung formula B naging 0.009 FC prime over FYT na lang. So ASH is equals to 0.009 FC prime over FYT. Okay? Times what? SBC. Okay? Take note, pinakamalaki yung pinipili natin. And then kung may formula si K, yung may K. Kaso itong C class, no, usually kasi hindi nag-govern itong case 2 na to. Okay? Kaya pwedeng disregard nyo na yan. Pero check nyo pa rin, no? Yung K nandun yan sa code. Kaya na lang ililive ko na sa inyo kung ano yung formula ng KN na yan tsaka KF. Okay? So, next natin, no, alamin natin kung case 1 or case 2 tayo. No? Tawagin natin case 1 to. Or case A pala tawag natin kanina. So, sige, case A na lang. Then case B to. Okay? So, basically, sa PU ka lang nakabase. Kung less than 0.3 AgFC prime. Okay? So, mag-solve ka nun. 0.3 AgFC prime. Ang unit dapat, unit of a force, no? Either Newton or kilonewton. Since kilonewton yung PU, I'll make this kilonewton. So, 0.3 Ag. Ano yung Ag? Area no square. Okay? Times FC prime. Okay? Newton to. So, divide ko ng 1,000 para kilonewton. Okay, 1895. And then yung PU is an input, no? So, insert row tayo dito, no? PU in kilonewton. So, anong PU natin dito? Gamitin natin yung sa ETABS, no? PU is 495.18. Okay, sana yun? 495.18. So, tignan nyo, ang layo. Okay? So, case 1 siya. No? Dahil PU is less than 0.3 AgFC prime. So, case A siya. So, lagay na lang tayo ng text dito. So, equal sign if PU ay mas maliit or equal dito sa value na to, ang sasabihin niya sa akin, case A. If not, if hindi nangyari yung condition na yon, case B. Okay? Ganun siya basahin. Okay? So, yun. Case A dapat sasabihin niya sa akin dito. Okay? So, yun. Yung mga may formula, kulayan natin para hindi natin ma-edit. Okay? Then, merge ko tong tatlong set. Ayan. So, case A. No? And then, case A na lang gagawin ko muna. No?
yung spreadsheet na to is good only for case A. So, magsasolve ako ng dalawang to, Formula A and Formula B. Okay? So, Formula A, no? Pwede mong i-separate, no? ASH, no? Sabihin natin, ano ba? Formula A muna to, no? Lagyan natin ng name. Formula A. Okay? Ito yon, no? Dinerive ko na siya sa baba. Ito, Formula A. Then, Formula B itong nasa baba. Then, yung C kayo na lang, no? Pag nag-govern yung case B, kasama yung, ano, C. Okay? So, yan, no? And then, ASH, no? From Formula A. Lagyan natin ng parenthesis dito. ASH from Formula B. So, masasolve mo yun parehas. Pero bago natin solve, no, tingnan mo muna yung mga variables. Una, meron kang S. Meron ka ng S na determine mo na. BC, wala ka. Ano si BC? Diameter, size ng core. So, kung ito yung column mo, then ito yung ties mo. Okay? Ito po yung, ano, ito yung BC. Okay? BC. So, tama ba na ang formula ng BC, lagay natin siya dito, is equals to H minus 2 times concrete cover, 40. Tama. Baba, kasi ito yung H mo. Ito yung H mo. Then, babawas mo, magkabila ang concrete cover. Okay, so yun. 2 times C. Okay, 395. Ayun, no? Then, BC, ano pang kailangan natin? Kailangan din daw natin ng ano, ng dun sa formula may AG tsaka ACH. So solve ko na 'yan para mabilis, no? AG tsaka ACH. So madali lang 'yun. Cross area AG is H squared. ACH, no? Area ng core. So ito naman yung kukunin mong area. May natin yung kulay. Ito. Rectangle lang 'yan or square lang 'yan na BC by BC. Tama. So BC squared siya. Okay? So, yun. So, madali ko ng ano, masasolve yung formula. No? So, delete natin itong mga to. Okay? Madali ko nang masasolve yung formula ng ASH. So, tingin po kayo sa formula ng ASH dito sa baba. No? Yun yung magiging guide natin dito. Okay? Or pwedeng dito na lang din. No? Transpose nyo lang yung denominator. Kasi, kung titignan nyo, ASH over SBC pa to. So, yung over SBC, lagay nyo na lang dito sa right side. Kaya yung formula, lalagyan nyo lang ng times SBC. Pati ito, SBC. Okay? So, equal sign 0.3 times quantity AG. Nasolve ko na. Over ACH. Ito. Okay? Tapos, ano pa? Minus 1. Minus 1. And then, times FC prime divided by FYT. Okay? Times S. Ito. Times BC. Ito. Okay? Yan yung formula A na ASH. Formula B tayo, mas madali. 0.09 times FC prime over FY. Okay? Times SBC. So, times S times BC. What is BC? Ito. Okay? So, 355. Tapos, anong pipiliin mo dyan sa dalawa? Sinabi niya class greater. No? Greater. So, piliin mo yung ASH governing. Gov na lang. No? So, yung mas malaki. So, pag pipili ka ng mas malaking value sa mga cell, max yung gagamitin. Max between this cell, comma, this cell. So, si Excel na yung pipili, sino mas malaki sa dalawa. So, 528. And then, class, ang ASH yan yung total area ng ties, no? Parang AV yan, no? N times area ng ties. No? Pinalitan niya lang yung tawag, ASH lang for ano, seismic. Okay, magbura ko. Okay, so ASH to. Okay, N times number of ties. So, number of legs is ASH over area ng ties. Eh, may area ng ties ako kasi may diameter ng ties tayo. Hindi pala natin nalagay, no? Dapat input din siya. Sorry. Lagay natin. So, singit na lang ako. Right-click, insert lang kayo dito. Diameter ng ties. And let's assume na 12. No? So, yan kasi yung ginamit natin sa SP column, di ba? 12. So, therefore, number of legs, okay, N, is equals to ASH over, okay, open parenthesis ako, pi times diameter ng ties squared over 4.
Okay? So, 4.6 na pieces ng legs natin. Okay? So, wala pong 4.6. We'll round this up to 5 legs. No? So, para siya na yung mag-round up, lagay ka na lang ng command na ceiling naman. No? Ceiling po pag round up, floor pag round down. And then, round off natin by 1 unit. No? So, magiging 5 legs. Okay, class? Alam na natin kung ilang legs, spacing, and number of sets. No? Kasi yung number of sets pala, no? 420 divided by 100. Okay? So, ibig sabihin, class, dito, meron kang 5 legs sa 475 by 475. Okay? Kaso, tignan nga natin, drawing natin yung 5 legs na yan. Ano itsura nun? Delete ko na muna lahat ng inink ko dito, ha? Para malinis yung ano natin. Okay? So, answer to. No? So, read natin to. Okay? Then, ito rin, answer. Yan. Yan yung mga important details natin. No? So, 5 legs tapos 100 mm on center. No? So, paano yung 5 legs? Draw natin ulit. No? Yung column natin, 475 by 475. Tapos yung bakal, na-solve ko dito, 12 pieces of 28. So, when you draw that, ano yung tsura nun? 4 by 4. Tama ba? Okay, 4 by 4 siya. Okay, then lalagay mo yung stirrups. Kaso mapaiisip mo, apat na legs lang yung pwede mong malagay. Kasi apat na, ano lang, number of longitudinal bars lang yung meron. Okay, so isa. Okay, this is two legs na yan, di ba? Then, either cross ties or pwede ring hoops ulit yung lagay mo. So, assuming hoops ulit, na pwede namang dalawang hoops. Maganyan. Okay, class, this is only four legs. No? A requirement, apat. So, anong gagawin mo? Hmm? Anong gagawin natin? Plus, hindi ka pwede magdagdag ng isang bakal ha, para lang doon. Uneconomical yon. Ang nasolve mo is 12 pieces of 28 eh, dito. So what you can do, no? Babaan mo yung diameter ng bar para kumonti siya. Okay? Babaan natin yung diameter ng bar para kumonti siya. Sorry. So what do you mean, sir? No? Pag ginawa kong 25 ba, no? Pag ginawa kong 25 yung 28, dadami yan kasi possible na dumami yung AS mo. So, kunin mo yung equivalent AS, no? So, balik ka dito sa column. Di ba? Ito ay 12 pieces of 28. So, ang AS mo doon, 12 pi 28 squared over 4. Tama ba? Then, yan yung para sa diameter 28. No? Try mo kunin yung sa AS ng 25 mm. No? Liliitan ko yung diameter para dumami siya. So, kung 25 mm to, no? Equate mo lang tong dalawa, no? So bali 12 pi 28 squared over 4 is equals to n, hindi mo alam, pi 28 squared, sorry, 25 squared over 4. So makukuha mo yung equivalent number of legs ng 25, no? Ilan 'yon? Kapag sinolve natin 'yan, no? So wala akong calcu, no? Cancel out tong pi over 4, 'di ba? And then yung n mo will be 12 times 28 squared divided by 25 squared. Okay? Tama ba? I think nasa 15 point something. No? So, kinalkyo ko 15.05. Tama, no? So, 15.05 is 16 pieces. So, what you will do, no? Dadamihan mo nga yung number of bars pero lilit yung diameter. Equal AS lang yon. Siyempre, do-double check mo ulit sa SP column at i-update mo yung ETABS mo. No? As I've said, no, design is a iteration process, no? Kasi marami kang kino-consider dito, no? Kaya nga sabi ko, possible na hindi pa final yung number of bars ninyo. Okay? So ito pala, most likely, no? Magse-save naman siguro 'yan, no? Sige, update natin 'yan mamaya, no? So gawin natin yellow to. Babalik naman tayo sa ETABS natin for the global responses. So ito magiging 16 pieces of 25. Okay? So kung 16 pieces of 25 na 'yon, 5 by 5 na yon, di ba? 16 pieces eh. Pag dinrawing natin, mamaya na lang natin check, no? Siguro naman magsisave yun. Okay? 16 pieces daw. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 din dito. Okay? So, ibig sabihin, pag nag-drawing ako ng ties, 5 na to. Okay?
Then, ano ka dito? Hoops ka ulit. And then, another cross tie. Okay? So, when you count that, it's 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganon din sa kabilang direction dahil square ka. Okay? So, ayun. So, etong DB mo, update natin. No? Dapat 25 ito. Okay? 25. So, ayun. Hindi naman magbabago yung calculation dyan. So, eto na po. Ganun tayo mag-determine ng ating number of legs. Okay? Most likely, eto, hindi na to magbabago, tong DCR mo, no? Or I mean, hindi na yan mag-fail. Okay? Kasi konti lang difference lang yon, no? Ang binago mo lang, yung 12 pieces na 28, ginawa mong 16 pieces of 25. Eh, almost similar yung equivalent AS ng dalawa. Okay? Mas marami pa nga yung AS ng 16 eh. Check mo lang yung 4%, no? Okay, so ganun po tayo mag-determine, no? So finally, ito yung lalagay ninyo sa beam schedule ninyo. Okay, pag dinrawing nyo yung column, no? So dito rin pala, no? Drawing pa natin na. Okay, pati ito. So yun, dami niyang ties, no? Ganun sa seismic requirements. Okay? So it means ano mo, paano ba yan sinusulat? Vertical bars, no? Usually ganito sa column, makikita mo vertical bars. 16 pieces of 25, no? Confinement. Okay? Confinement is what? No? Hmm, ito, lagyan natin 25 mm. So, ito, anong spacing natin? 100, no? Okay? At 100 tayo. Tapos, ang diameter ng ties natin, 12. So, 12 at 100. Okay? And then, usually, nagdo-drawing nung ganito, no? Number of like, sets ng ties. Okay? Sa schedule ko, ang ginagawa ko, binibilang ko kung ilan yung hoops, no? So, ilan ba yung hoops natin? Tatlo. No? Bakit tatlo? Tatlong rectangle yun eh. No? Isa, dalawa, then tatlo. No? Ano na, crowded na. Tapos isang cross tie, no? Sorry, dalawa sa vertical, horizontal, ganyan. Okay? So, ganyan. Yan yung po yung lalagay ninyo sa column schedule natin for the confinement. Okay? So, yan. That is following yung seismic detailing. Okay? Pag kumuha ka ng force sa, sa force base, I'm sure maliit to. No? Kuha kayo ng VU ng column sa ETABS. May value yan. Mababa. Sobrang baba. Okay? And then yung S na makukuha nyo dito, ang laki. So, mag-govern itong 100. No? Di ba ang S, pinipili natin yung smaller. Okay. So, and that's how we calculate the spacing and number of legs for columns of SMRF.